Attorney Topacio said, Speaker Martin Romualdez to INC, hindi ko kayo kailangan. Ako ang pinakamatigas dito sa Pilipinas. Yun ang sabi niya. So kung bago pa kayo dito sa ating channel, ay grabe, pag-usapan natin ngayon ang pinaka-mainit na balita. Pero bago ang lahat, ang tanong, buhay ka pa ba? Kung buhay ka pa, you're so blessed kasi muli binigyan tayo ng libreng buhay ng ating Panginoon Diyos. Ay ito ay tatalakayin natin at ngayon panoorin natin. Let's get it on. Message being sent by Speaker Romualdez. Ako ang pinakamatigas dito sa Pilipinas. Kaya ko kayo lahat. By making Congressman Sandro Marcos the lead or the point man sa pagsulong ng impeachment, pinakita niya very sadly that the President cannot even control his own son. General Appropriations Fund para matakpan ang kanilang malaking kasalanan dito sa sambayanang Pilipino. Para sa halip na ito pag-usapan, ang pag-usapan siyempre yung impeachment. Akala nilang malaking storya. At alam niyo ba? So yun ang conclusion ni Attorney Topacio na para matakpan yung malaking issue sa yun nga GAA, yung blanco sa BICAM. So ito ang pinakamalaking story ngayon kasi magpa-file sila ng kaso. Ay, ito pakinggan pa natin. Pero no, ang napakalupit ni saludo kami sa iyo, Attorney Topacio, kasi ang tapang nito, di ba? Kumbaga pader daw ang binabangga. Ang tingin ko diyan, kahit papaano ay isang master stroke yan ni Speaker Romualdez. Bakit sinasabi? Bukod sa ito ay pantakip dito sa malaking news ng insertion na ngayon ay nasa kataas-taasang hukuman at pati na dito sa piskalya sa Lunes. Isang purpose yan. Number 2, pinapakita dyan ni Speaker Romualdez na the President is not in control. He is the one in control. Bakit? Sapagkat publicly sinabi na ni Pangulo ayaw niya ng impeachment. Sa kabila ng sinabing yun ng Pangulo ay isinulong pa rin niya impeachment. Not only that, by making Congressman Sandro Marcos the lead or the point man sa pagsulong ng impeachment, ipakita niya very sadly that the President cannot even control his own son. So yun nga ang pinag-usapan na natin na nakaraang video na kung yung anak na si Sandro ay hindi nga sinunod yung ama, na hindi basta-basta presidente, how much more itong speaker na first cousin lang niya, di ba? So kung hindi sinunod ng anak, hindi sinunod ng speaker, at gayon din no, ang mga nasa HOR, nasa Senado, talagang parang wala ng silbi kung magkagayon, di ba? Kasi yun ang pinaka summary doon sa binabanggit ni Attorney Topacio, at ipapatuloy pa natin. Number 3, pinapakita niya sa Iglesia ni Cristo na para bang ibig niya sabihin, hindi ko kayo kailangan. Kahit mag-rally kayo laban sa impeachment, yung kahit nakakuha kayo ng 2 milyon nationwide na mag-rally against impeachment, hindi namin pakikinggan yan, hindi namin kayo kailangan sapagkat yung 241 billion namin ay mas maraming mabibiling boto kaysa sa boto ng Iglesia as a block. What? So ang may sabi nun si Attorney Topacio, hindi tayo, diba? Hindi galing sa ating bibig, na hindi daw kailangan yung kahit na nakapag-ipon ng more than 2 million doon sa, of course, doon sa Quirino Grandstand at sa 13 different sites. Baliwala yun kasi mas importante daw yung how much? Billions? 41 billions na gagamitin sa pagbili ng boto. So in what way? In what way? Meron ba kayong mga alam? So sino may alam kung paano gamitin yun sa pagbili doon ng boto, paki-comment below. Mga mensaheng isinusulong niyang impeachment na yan eh. At number 4, dry run po ito. Sapagkat kung hindi man matutuloy yung impeachment, etong kongresong ito, because of lack of material time, pwede ulit itong ilitin after the 1-year moratorium at pinakita ni Speaker na siya ay may super majority na anytime kaya niyang ipa-impeach si Vice President Sara Duterte, and directly pinapakita niya that he can hold the President hostage. Why? Because siya mismo kaya niyang ipag-impeach pati ang Presidente. So by doing this impeachment, so pinapakita daw sa behavior ngayon ni Speaker Martin Romualdez na kahit daw ang Presidente ay kaya niyang hawakan sa liig at pwede niyang ipa-impeach kasi parang sunod-sunuran sa kanya. Yun ang sabi ni Attorney Topacio, hindi galing sa atin. Right now, there is one message being sent by Speaker Romualdez. Ako ang pinakamatigas dito sa Pilipinas. Kaya ko na. Salamat, sir. Totoo pala yung kasabihan na kapag yung pera nakakalasing, ganun din daw ang kapangyarihan nakakalasing. Parang ayaw mo nang bumaba at nakalimutan mong tao ka lang na
mayroong hangganan ang iyong buhay, correct? Tapos dapat bago mo iwan yung ano mo, yung office mo, dapat mag-iwan ka naman ng legacy para wala ka man sa mundong ito o susunod na henerasyon o sa iyong mga anak, mapamana sa iyong mga anak hanggang sa kaapu-apuhan. Kasi pag-usapan yun, napakabait naman ng taong yun. Pero kung yung iniwan mo, kung ano-anong mga ginagawa mo, halimbawa, corrupt ka na politiko, diba? Marami ka mga inaapakang tao, ay mag-spread din yun. Kasi kung ang yung positive nagsispread, mas malupit yung mga chismusa, laging mga negatibo yung ini-spread. Hindi masyadong ini-entertain yung mga positive na ginawa ng tao. Isipin mo na lang, yung 100 na ginawa mong kabutihan sa isang tao, nagkakamali lang ng isa para makalimutan na yung 100. Yung negatibo ang pinufocus. Kaya, dapat, habang nandiyan kayo sa office nyo, pag-igihan nyo na mabuti at gawin nyo ang lahat, makatulong sa tao, sa kapwa, kung genuine talaga ang tulong, hindi pira-pira lang. Kasama po ba kayo sa legal counsel ni Vice President Sara sa impeachment? Hindi po. Yun naman hindi tayo pwede magpresenta that is unethical. Kailangan lumapit siya sa akin. Besides, I don't think so. Kasi hindi ko naman po kilala si Vice President Sara Duterte. So, not even met her. Not even once. Grabe na hindi pala talaga sila nag-meet or nagkita not even once ni VP Sara. At tinanong siya kung pwede ba daw siya maging one of her legal counsel. Pero unethical daw yun kung siya mag-represent sa kanyang sarili. Maliban na kung siya'y kontakin ni VP, pero hindi na sila makakilala sa personal. Lupit. Actually. Attorney, ano po masasabi niyo sa mga congressman na pumirma sa impeachment ni Bibi tapos ang inilarason wala po silang choice kundi pirmahan gawa ng i-hold ang kanilang budget for mawawalan silang budget? That is a matter between them and their own respective consciences. And it's a matter ng kanilang konsyensya. Sir, pwede po bang matanggal si Martin Romualdez if in case, alam natin yung kaso, mahabang proseso ito. If in case matapos na yung eleksyon tapos yung by commission na yan, pwede po ba siyang matanggal as congressman? If he's found to have falsified legislative documents, maaring one of the accessory penalties could be disqualification from public office, either temporary or perpetual. So, kasama po yung accessory penalty pag ikaw ay convicted with finality ng isang criminal offense. Pero matagal pa yan at malayo pa yan. Ano oras kayo mag-file, sir, sa 10:30 sa Lunes. Take note, sa Monday, tomorrow, is magpa-file sila 10 a.m. in the morning doon sa Quezon City yata. Magpa-file sila ng case against Speaker Martin Romualdez. Ang case na ikakaso nila isang krimen daw ito, tinatawag na falsification of legislative documents. Aba, antindi. Dito sa city prosecutor ng Quezon City. Sapagkat City prosecutor sa Quezon City. Ang House of Representatives ay saklaw ng teritoryo ng lungsod ng Quezon. Doon po nangyari ang krimen ayon sa aking pananaliksik. At syempre, in a criminal case, venue is jurisdictional. Kung saan nangyari yung krimen, doon i-file yung kaso. Salamat, sir. Salamat. Thank you. May mensahe ka po ba sa mga pumirma na support sa impeachment ni VP Inday? Well, wala akong mensahe. Di ba? Bahala sila sa buhay nila. Tinanong nga siya kung ano yung comment niya sa kaso ni VP Sara. Sabi niya, wala siya pakialam, bahala sila sa buhay nila. Diba? Pero kung itong si Attorney Topacio, talagang doon lang siya nakafocus sa kung ano yung mga mali na ginagawa. Mayroon silang organization yata na anong tawag doon? Public Watch, na sila yung tagapagtanggol sa mga ordinaryong Pilipino na kasuhan nila yung mga politician or yung mga mayarihan sa batas na umaabuso sa mga mamamayan. Kaya ito, napakatindi nito ni Attorney Topacio. Saludo po kami sa inyo. Salamat. Kanilang mga constituents. Sir, may mensahe ka kay Dan Fernandez. May mensahe ka kay Dan Fernandez. Wala naman. Kaya lang, alam nyo na itong si Dan parang, alam nyo, kaibigan ko yung si Dan. Nag-free concert pa ako doon sa bagong Coliseum niya sa Laguna noon a few years back. May video pa ako. Kaya lang, actually, nung naging congressman, medyo nagkaroon ng poder, parang iba na ang timpla niya. Thank you, sir. Thank you. Iba na! Shout out pala kay Miss Abigail. Yan ang studio niya. Kaya mayroong mga gown dyan sa likod natin. Naghiram tayo ng studio niya. Yon. Yun ang pangalan ng studio niya.
Okay. Ay, salamat po. Alright. Mayroong programa itong si Topacio, mapanood natin sa mga YouTube, yung Yes Is You, Topacio. Lagi niyang tinitira doon si Dan. No? Parang kasi noong doon sa natatandaan niyo po yung mayroong hearing doon sa HOR na siya yung attorney ni Cassie Ong. Tapos pinagbabawalan siyang diktahan o sabihan yung client niya na sa batas is legal po yun na talaga magkaroon ka ng attorney para hindi ka ma-intimidate sa mga nagtatanong sa iyo ng mga malulupet na mga halimbawa mga congressmen. So yun, siya yung backup kasi siyempre client niya yun. Thank you doon kay vlog ni Tropang Bisaya, doon natin kinuha yung video, no, courtesy by him. And now guys, ito yung next topic pala natin, munti na nating nakalimutan, no. 'Di ba approximately or more than 200 congressmen na pumirma doon sa impeachment ni VP Sara, no. So dito panoorin mo natin dito sa sa Davao del Sur. Dito sa report ng DXDC 621 RMN Davao. Itong si Congressman John Tracy Cagas. Ayan, yung emoticons niya. Sa emoticons 8.2,000. Tapos yung nakangiti or tumawa emoticons is 3.6,000. So parang pareho lang yan yung angry at tumawa, nakakaloko, magkasama yun sila. So majority talaga, no. Tapos yung nag-heart, tingnan natin yung mga nag-heart, be. Tingnan natin. Yan. Yun. 136 lang yung nag-heart. Diba? So ganon kalupit, no. Galit na galit yung mga tao sa Davao del Sur dito sa isang congressman. Yan, so, sabi nga ni VP Sara, kung talagang bukal sa loob nyo ang pagpirma, hindi na dapat kayo magpaliwanag. Ay, parang napaliwanag pa to, di ba? So parang ipinagpalit nila yung career nila sa pagka-politiko, sa pagpirma. At ayun, panoorin din natin sa itong report dito sa Ganang Mamayan kay Kong Marcolita, kung magkano yung mga natanggap na mga congressmen sa mga pagpirma lamang. Ano pa? Mayroon dito ay yung nakatawa. Yung ayan, makita nyo sa post, yan Yun nga, no. Yun, yan. Kita nyo sa screen. Pinunit nila yung campaign poster, pinunit ng mga tao dyan sa Davao del Sur kay John Tracy Cagas, pinunit nila. Galit na galit sila. So, yan, sa sunod natin na video ngayon na panoorin natin yung ito namang Saganang Mamamayan, isang programa sa Net25 na walang kinikilingan, hindi nababayaran na balita, tunay na balita at naghahatid ng katotohanan lamang na mayroong programa doon si Congressman Marcolita. Yun ang panoorin natin ngayon. Bansa ay payapa kapag hindi bahagi ang bansa